Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Libo-libong mga tao ang sumama sa funeral service sa Beirut sa bansang Lebanon upang ihatid sa huling hantungan si Saleh al-Aruri. Siya isang top Hamas leader na napaslang sa isang sorpresang pag-atake ng Israel sa bansang Lebanon noong isang araw lamang. Makikitang may bitbit ang mga tao noon ng mga banners na may larawan ng napaslang na leader habang iwinawagayway din nila ang mga bandila ng Palestine at Hamas kasabay ng mga dasal, musika at putok ng baril at pangako ng mga opisyal ng Hamas na maghihiganti sila sa nangyaring ito. Ang pagkasawi ni Aruri ay isang malaking sampal sa Hamas, lalo na siya ay tinuturing na malaking leader at key figure ng Izzeddin al-Qassam Brigades, isang armed wing ng Hamas. Bukod sa Hamas, lubhading naapektuhan sa pagpaslang kay Aruri ang kanilang kaalyado na nakabase sa Lebanon, ang Hezbollah. Bukod kay Aruri, dalawa pang mga kilalang opisyal ng military wing na ito ang nasawi din sa pag-atake, sina Samir Findi Abu Amer at Azam al-Aqra Abu Ammar, ayon mismo sa pahayag na inilabas ng Hamas. Hindi bababa sa 4 na katawang namatay sa naturang pag-atake na ang naging target pala noon ay ang isang opisina na pag-aari ng Hamas sa southern Beirut suburb ng Daye. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang Israel Defense Forces sa nangyaring pagpaslang kay Aruri, pero pinuri pa din sila ni former Israeli Ambassador to the United Nations Danny Danon at ayon sa kanya, ang sino manumanong sangkot sa nangyaring sorpresang pag-atake noong 7 ng Oktubre na kumitil ng nasa 1,000 katao sa Israel ay tiyak na mananagot at tatanggap ng parusa sa hinaharap. Si Saleh al-Aruri ang kinikilalang pangalawang pinakamakapangyarihang pinuno ng Hamas. Siya ang Deputy Chairman ng Hamas Political Bureau mula pa noong taong 2017. Inakusahan siya ng Israel at ng Estados Unidos na siya umanong naglalabas ng pera na ginagamit sa mga military operations ng Hamas sa West Bank, kung saan dun din pala siya nagmula. Siya ay nasa US list of mula pa noong taong 2015. Sa ilalim ng Rewards for Justice program, handang magbigay ang US State Department ng $5 milyong sa kung sino man na makapagbibigay ng impormasyon o kasalukuyang lokasyon ni Saleh al-Aruri. Si Aruri ay nakulong sa Israel sa pagitan ng mga taong 1995 at 2010, tapos ay diniport siya patungong Syria hanggang sa makarating siya sa Turkey. Sangkot si Aruri sa pagpatay sa 3 Israeli teenagers sa West Bank noong taong 2014. Noong ilang linggo pa lamang matapos ang sorpresang pag-atake ng Hamas sa Israel, napabalitang nakipagpulong si Aruri sa leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah at sa mga pinuno ng Palestinian Islamic Jihad na si Ziad al-Nakhala. Binomba ng puwersa ng Israel ang bahay ni Aruri noong 30 ng Oktubre, subalit ayon sa mga kapitbahay nito ay wala umanong tao sa loob ng bahay noong pasabugin nito ng IDF. Noong 21 ng Oktubre, inaresto ng puwersa ng Israel ang mga nasa 20 mga tao sa Arura Village malapit sa Ramallah, na kung saan isa dito ay kapatid ni Aruri habang nasa Siyam naman sa mga ito ay kanyang mga pamangkin. Si Aruri ay tinuturing na rising star ng Hamas at ang kanyang naging posisyon hanggang sa siya ay mapatay ay isang deputy chairman ng political bureau ng Hamas. Subalit nagiging abala lamang siya sa ilang gawain at tutok siya dito ng 24 oras. Yun ay ang pagbibigay ng suportang pinansyal at pagbibigay ng direktiba sa mga terorista para sa kanilang mga gagawing pag-atake, partikular na sa Judea at Samaria sa Gaza Strip. Ayon kay Najib Mikati, ang caretaker prime minister ng bansang Lebanon, ang ginawang pag-atake na ito ng Israel sa kanilang bansa ay may tuturing na isang malaking krimen at tila idinadamay nila ang bansang Lebanon sa nagaganap na kaguluhan sa pagitan ng Hamas at ng Israel. Kasunod nito ay nangako ang Hezbollah na hindi nila ito palalampasin at isang matinding ganti ang tiyak na tatanggapin ng Israel sa ginawa nilang ito. Si Aruri ang may tuturing na pinakamataas na opisyal ng Hamas na napaslang ng puwersa ng Israel mula nang magsimula ang kaguluhan noong Oktubre ng nakaraang taon.
Sa halos magtatatlong buwan na mula nang magsimula ang kaguluhan sa pagitan ng dalawang panig ay tila mas marami ng mga bansa ang nadadamay sa kaguluhan. Nangangamba ngayon ang Amerika at mga western countries na baka lumala pa ang sigalot at maging full-scale war na ang mangyayari. Matatandaan din na ang mga leader ng Hamas na siyang pinupuntirya ng Israel ay nagtatago sa iba't ibang mga bansa at malamang na madadamay ang mga bansang ito kung sakaling mang-targetin ng Israel ang mga nasabing leaders. Bukod kay Aruri, marami na ding mga leader ng Hamas ang napaslang ng IDF sa iba't ibang lokasyon. Tulad na lamang ni Zakaria Abu Mahmar ang in charge sa Bureau's Economic Department ng Hamas at si Jawad Abu Shamala ang head ng National Relations Department ng Hamas. Noong ika-14 naman ng Oktubre ay napaslang sina Mirad Abu Mirad at Ali Kadi na parehong commander ng Hamas. Noong 17 naman ng Oktubre ay napaslang si Ayman Nofal na miyembro ng Higher Military Council ng Al-Qassam Brigades at in charge sa Central Gaza. Sa parehong araw din ay iniulat na si Osama Mazini, siya ang dating Minister of Education ng Hamas at head ng Hamas Shura Council. Si Jamila Al-Shanti, ang pinakaunang babae na nahalal sa Hamas government ay napaslang din noong 18 ng Oktubre. Noong sumunod na araw naman ay napaslang si Jehad Maysen, ang commander ng Hamas National Security Forces. Noong Oktubre 31 naman ay napaslang sina Ibrahim Biari at Nasim Abu Ajina na parehong mga commander ng Hamas. Mula nang mangyari ang pag-atake noong 7 ng Oktubre na pumatay ng nasa mahigit kumulang 1,400 mga sibilyan sa southern Israel, naging target na ng Israel ang mga leader o kinikilalang mga pinuno ng Hamas. Ang Hamas na itinatag noong 1987 sa panahon ng pinakaunang pag-alsa ng Palestine ay pinamunuan ng Gaza Strip mula pa noong taong 2007 hanggang sa kanilang sorpresang pag-atake ngayong taon. Narito ang ilan sa mga leader ng Hamas na isa-isa ngayong pinupuntirya ng puwersa ng Israel. Si Mohammad Deif, ang itinuturing na public number 1 ng Israel. Ayon sa Tel Aviv, siya umano ang mastermind at nasa likod ng nangyaring sorpresang pag-atake sa Israel noong 7 ng Oktubre. Siya ang kasalukuyang commanding officer ng military wing ng Hamas na Izz el-Din al-Qassam Brigades at pinamumunuan niya ang kanilang kahit anong military operations mula pa noong taong 2002. Napabilang siya sa grupo noong mga dekada 80 pa at naging target ng Israel Internal Security Service sa halos 30 taon na. Isinilang si Deif sa Khan Yunis refugee camp sa Gaza noong taong 1960. Nagsanay siya kasama pa ang isang kilalang leader ng Hamas na si Yahya Ayash na napaslang ng Israel's Internal Security Service Shin Bet noong taong 1996. Sa ilalim ng pamumuno ni Deif, ang Al-Qassam Brigades ay nagsimulang magkaroon ng mga magagandang mga rockets at siya din ang nagpasimula ng mga pag-atake sa Gaza Strip mula sa kanilang mga lihim na tunnel. Inakusahan siya ng Israel na siyang pasimuno ng mga bombing na tumarget sa mga sibilyan ng Israel noong kalagitnaan ng dekada 90 at mula taong 2000 hanggang 2006. Si Ismail Haniyeh, ang itinuturing na political leader ng Hamas at matagal-tagal na ding nasa most wanted list ng Israel. Una sa lahat, si Ismail Haniyeh ay isang prominente at mayamang tao. Sa ngayon ay namumuhay siya ng may karangyaan at kasaganaan. Lumaki si Ismail sa Shati exile camp sa Gaza Strip na kung saan bata pa lamang siya ay nakikita niya kung paano ang mga Palestinians ay paulit-ulit na nakikipag-away sa Israel upang ipagtanggol at ipaglaban ng kanilang teritoryo. Nakapag-aral siya sa tulong na din ng United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Nag-aral siya sa Islamic University of Gaza at mas pinagtuunang pansin ang Arabic literature. Nakikisama na din siya sa Hamas habang siya ay nag-aaral sa kolehiyo. Nagsimula siyang maging aktibo sa grupong Hamas noong mga dekada 90 at noong Second Intifada ng Palestine ay mas lumawak pa ang kanyang kaalaman tungkol sa samahan. Matapos ang demokratikong eleksyon ng Palestinian territories, si Ismail ay naging Prime Minister noong taong 2006 ng Palestinian Authority. Taong 2007, tinanggal siya sa kanyang posisyon bilang Prime Minister ni President Mahmoud Abbas dahil sa tensyon noon sa pagitan ng Hamas at ng Fatah. Subalit ipinagsawalang bahala niya ito at ipinagpatuloy pa din niya ang kanyang pagiging Prime Minister sa Gaza Strip.
at noong Mayo 6, 2017, siyang naging Chief of Hamas Political Bureau. Si Ismail at ang Hamas ay parehong naging kaakibat na ng sigalot sa Israel mula pa noon at maraming mga buhay na ang nawala nang dahil sa mga kaguluhan na ito. Grupo. Si Marwan Issa, ang kinikilalang anino ng Hamas. Si Marwan Issa na 58 taong gulang na ay ang kanang kamay ni Muhammad Deif. Ayon sa Israel media, siya ang key target ng Nili, isang special unit na pinasimulan ng Shin Bet, ang Internal Security Service ng Israel at ng Mossad Intelligence Service na silang maghahanap sa mga nagpasimula sa sorpresang pag-atake noong 7 ng Oktubre sa Israel. Si Issa ang Deputy Commander-in-Chief ng Hamas Military Branch. Tulad ni Muhammad Deif, ilang beses na ding natakasan ni Issa ang napakaraming mga tangkang pagpatay sa kanya ng puwersa ng Israel tulad na lamang noong taong 2006. Noong panahong iyon ay umattend siya sa isang pagpupulong kasama mismo si Deif. 2 beses na ding pinasabog ang kanyang bahay noong mga taong 2021 at 2014, subalit himala siyang nakaligtas. Si Yahya Sinwar, ang kinikilalang leader ng Gaza Strip. Nahalal siya bilang pinuno ng Gaza Strip noong taong 2017. Siya ay sinilang noong taong 1962 sa Khan Yunis Refugee Camp sa Southern Gaza. Isa siya sa mga founder ng Al-Qassam Brigades at ng MAJ, isang Hamas security service na nagmamanage ng anumang internal security sa military branch ng Gaza. Matapos siyang maaresto noong taong 1988 na may kinalaman sa terorismo, sinintensyahan siya ng 4 na taong pagkakakulong, subalit noong Oktubre taong 2011, pinakawalan siya kapalit ng pagpapalaya sa nasa 1,000 Palestinian at Israeli Arab na mga bilanggo. Mula taong 2015, isa siya sa US blacklist bilang international ng bansang Estados Unidos. Isa din siya sa mga nagpasimuno sa ginawang sorpresang pag-atake ng Hamas sa Israel noong 7 ng Oktubre. Sa southern part ng Gaza, nagawang makubkob ng Israel ang bahay ni Sinwar at pinasabog ito. At si Khaled Meshal na isa ding Hamas leader, subalit ipinatapon sa ibang bansa at pinalitan siya ni Ismail Haniyeh. Naging leader siya ng organisasyon ng nasa dekada, kaya naman itinuturing siyang isa sa mahalagang tao na bumubuo ng Hamas. Umalis si Meshal sa West Bank noong taong 1967 upang magtungo sa Kuwait at doon ay sumali siya sa isang Muslim Brotherhood hanggang makarating siya sa Jordan noong taong 1990. Malaki ang kanyang partisipasyon sa pagkakatatag ng Hamas hanggang sa siya mismo ang naging leader nito noong taong 1996. Ayon sa utos ni Benjamin Netanyahu, sinubukan niyang ipapatay si Meshal sa pamamagitan ng paglason sa kanya. Subalit 2 sa mga espiya ng Israel na gumawa ng paglason ay inaresto ng mga otoridad ng Jordan at bilang kapalit para palayain ng mga ito ay ibibigay ni Netanyahu ang antidote ng lason. Kaya sa huli ay napilitan si Netanyahu at nakaligtas si Meshal sa tiyak na kamatayan. Nag-resign siya bilang chairman ng Political Bureau ng Hamas noong taong 2017, subalit nanatili ang kanyang impluwensya sa organisasyon hanggang sa ngayon. Noong 11 ng Oktubre, 4 na araw matapos ang sorpresang pag-atake ng Hamas sa Israel, nanawagan si Meshal sa lahat ng mga Muslim sa buong mundo na tulungan ang mga Palestinian sa paglaban sa Israel. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!